Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 3 taong gulang na lalaki patay sa sunog sa Nagcarlan, Laguna. Abot sa 2,000 ruta sa bansa, wala pang consolidated jeepney at UV Express units ayon sa datos ng LTFRB. Ilang sugar producing area sa bansa apektado ng El Nino. Bilang ng mga Pilipinong nagugutom noong December 2023, tumaas base sa Social Weather Station Survey. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, nasawi ang isang 3 taong gulang na batang lalaki matapos maipit sa nasunog na bahay sa Nagcarlan sa Laguna kahapon, January 23. Ayon sa Nagcarlan Public Information Office, bandang alas 4 ng hapon nitong Martes nang sumiklab ang sunog sa bahay ng biktima sa F. Uras Street sa Poblasyon 1 ng nasabing bayan. Natutulog umano ang bata nang maganap ang sunog kung saan hindi na ito nagawang mailigtas ng mga rumespondeng otoridad. Kaugnay nito, nagpadala naman ang lokal na pamahalaan ng mga pangunahing pangangailangan para sa mga pamilyang apektado ng sunog. Samantala, patuloy pang inaalam ng mga kinauukulan ang sanhi nito. May kabuuang 1,948 na ruta sa bansa ang wala pang consolidated jeepney at UV Express units batay sa datos ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Mula sa bilang na ito, ang Bicol Region ang may pinakamataas na bilang ng ruta na walang consolidated jeepneys na nasa 451. Mas mataas ito kumpara sa 214 routes na may consolidated units sa naturang rehiyon. Sa National Capital Region naman, nasa 320 out of 555 routes ang wala pang consolidated jeepneys. Ayon sa national government, nasa 76.6 ng mga jeep ang nakapag-consolidate sa PUV Modernization Program matapos ang December 31 deadline noong nakaraang taon. Dagdag pa ng pamahalaan, ang unconsolidated PUVs ay tuturing na kolorum simula sa unang araw ng Pebrero. Samantala, plano naman ng Land Transportation Office na magbigay ng special permits sa consolidated PUV para sa mga commuter sa apektadong mga ruta. Ilang sugar producing area sa bansa ang nakararanas ngayon ng mga epekto ng El Nino ayon sa Sugar Regulatory Administration o SRA. Ayon kay SRA Administrator Pablo Luis Azcona, kabilang mga sugar plantation sa Kabangkalan City, Negros Occidental at Batangas sa mga lugar na apektado ng tagtuyot. Bunsod nito, bumaba ng 100,000 metric tons ang produksyon ng asukal sa bansa mula sa target nitong 1.85 million metric tons saad ng ahensya. Gayunpaman, sinabi ni Azcona na hindi ito dapat na ikabahala dahil mayroon namang buffer stock ng asukal na aabot sa 200,000 metric tons para sa consumer at mga negosyong gumagamit nito. Samantala, inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 5 billion pesos fund para makabili ang pamahalaan ng asukal sa mga magsasaka na mabibili sa merkado mula Hunyo hanggang Setyembre ngayong taon bago ang susunod na anihan. Mas dumami ang bilang ng mga Pilipinong nakararanas ng involuntary hunger nitong December 2023 batay sa pag-aaral ng Social Weather Station o SWS. Mula sa naitalang 9.8% noong September 2023, tumaas sa 12.6% ang mga Pinoy na nagsabing nakararanas sila ng involuntary hunger noong Disyembre ng nagdaang taon. Lumalabas din sa naturang survey, umakyat sa 12% ang hunger rate sa Mindanao mula sa naitalang 6.7% noong third quarter ng 2023. Tumaas din ang porsyento ng hunger incidence sa Balance, Luzon at Visayas, habang bumaba naman sa Metro Manila. Ayon sa SWS, ang pagtaas na ito ay dahil sa epekto ng inflation sa bansa. Umaasa naman ang institusyon na makakakita sila ng pagbaba sa hunger rate sa susunod na quarter. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.